Magandang araw po sa inyong lahat. Nagbabalik ang inyong lingkod. At para sa ating konting kaalaman at gabay sa pang-araw-araw ng buhay, ako po ay tatalakay lamang sa napakaigsing sandali patungkol sa pinamagatang What the Bible Says About the Pastor. Ano ang sinasabi ng Biblia patungkol sa pastor? Hindi ko gustong talakayin ito dahil pastor ako. Gusto ko pong i-share ito para maging karagdagang kaalaman ayon sa banal na kasulatan. Okay? Kaya maganda lahat ng mga miyembro mapakinggan din po ito at ng ibang mga mananampalataya. Una, gagamit po ako ng 3 talata patungkol sa pastor ha. Unang talata, Jeremiah 3:15. Sabi ng Jeremiah 3:15, "And I will give you pastors according to mine heart, which shall feed you with knowledge and understanding." So, mahalaga po iyon na maintindihan natin na ang pastor galing sa puso ng Diyos para i-feed ang church with knowledge and understanding. So, maintindihan natin, galing sa puso ng Diyos yan. Diyos ang naglalagay ng pastor sa bawat church. Isang bagay na dapat maunawaan ng mga Kristiyano, hindi basta nilagay lang dyan yan kung sino-sino, pinili ng tao, pinagbotohan. Galing po sa puso ng Diyos, inilalagay ng Diyos sa bawat church. So yan, Jeremiah 3:15. Maintindihan natin ang pastor galing sa puso ng Diyos. Pangalawang talata, 1 Timothy 5:17. Ang 1 Timothy 5:17 nakalagay doon, "Let the elders that rule well be counted worthy of double honor, especially they who labor in the word and doctrine." Alam nyo po, itong 1 Timothy 5:17 nililinaw naman na lahat ng naglilingkod sa Diyos, pastor, bishop, head pastor ninyo, kung po yan, dapat sila ay tinuturing na double honor kung papaanong ino-honor natin ang ating mga tatay, mga nanay, how much more ang lingkod ng Diyos kasi double honor. Yan po ang sinabi ng 1 Timothy 5:17 pagdating sa lingkod ng Diyos sa mga pastor. Pangatlo, sabi ng Hebrews 13:17, nakalagay naman doon, "Obey them that have the rule over you and submit yourselves." Napakahalaga na sundin daw yung mga namiminuno sa bawat church at pasakop. Yan po lahat 3 talata patungkol sa pastor. At hindi po madaling magpastor. Okay? Kaya dapat maintindihan natin yung tinatawag na yung shepherd-sheep relationship, yung relasyon ng pastor at ng mga miyembro. Kaya pag naintindihan natin yan, mas magiging maganda ang resulta ng takbo ng church, nagiging solido at alam ng mga miyembro ang responsibilidad nila at dapat nilang gawin sa isang pastor o pastor ng church nila. Ang pastor po ay dapat pinagpipray, pinapahalagahan, sinusunod, hindi sinusuwag. Okay? Tinutulungan, hindi pinagtutulungan. Ang pastor dapat minamahal. Dapat ang pastor ay nire-respeto, sinusuportahan. Kung may time na mag-birthday ang pastor o Christmas time, hindi po masamang regaluhan. Kasi nga, bigay ng Diyos yan sa church. Ang laging nangyayari na konsepto ng ibang church, ay hayaan mo siya ang gumawa lahat, siya ang pastor eh. Pagka po ganun, kawawa eh. Si pastor na ang preacher, si pastor na song leader, siya pa janitor, siya magbibisitation, siya pa driver, siya pa special number. At dahil siya raw pastor, dapat siya raw lahat ng gumawa. Yan ang konsepto ng ibang miyembro. Pagka po ganun ang ating pananaw, sandali lang ang buhay ng pastor nyo sa simbahan nyo. Sapagkat ang church po ay isang body of Christ po yan. Lahat po tayo ay may role, may responsibilidad. Dahil nga lamang nagbigay ang Diyos ng tagapanguna. So sana maintindihan natin. Yung 3 talata na yan, nagpapaliwanag po patungkol sa pastor.
Alam nyo, ang mga pastor sa panahon ngayon, naku, endangered species na po kami. Daming nagkukwit, daming nadidiscourage, daming pumapanaw. So, mga mananampalataya, mahalin natin ang gawain. Mahalin natin ang ebanghelyo, i-share natin, mahalin natin yung pastor na ibinigay sa atin ng Panginoon. Maintindihan natin yan. At yung pagmamahal na yun, hindi lang sinasabi, pinatutunayan sa gawa. So hanggang dito lamang po ako. Nawa ay may napulot kayo. Ito po ang inyong likod, ang Peke Kano.